So, magandang umaga po. Batiin po natin ang bawat isa. You are the source of blessing. Yes, you are the source of blessing. Alam niyo po, this week po, no, napakadaming, hindi po napakadami. Napakadaming pagpapala. I believe na natatanggap po kayo. Kasi, kung wala po kayo dito eh. Tama po ba? The fact po na tayo ay nakarating sa simbahan, yan po, at ibig sabihin yan, kayo ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Amen. However, dahil po tayo yung mga anak ng Diyos, hindi po nawawala ang mga pagsubok. Tama po ba? Mga pagsubok. Kasi, yung message po natin last week, if you remember, kung naalala niyo po, yung message natin last week, yung about kay Jesucristo na ating tinanggap. Di ba po? Yung tinanggap natin si Jesucristo, kaakibat na po dyan yung mga pagsubok po. Tama po ba? Pero mga pagsubok po na yan, ay hindi para turuan tayo ng Panginoon na sumuko at makalimutan na tayo po ay anak ng Diyos. Ito po ay nagtuturo sa atin na mas lalo pa natin pag-itingin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya I believe po na lahat po ng narito ngayon at sa mga makakarinig po ng mensahe nito, alam ko po na kayo ay pinagpapala ng Panginoon. Kayo ang pinaka-pinagpapala ng Panginoon. Amen? Kasi hindi po iaalaw ng Diyos na marinig nyo ang salitang ito kung hindi po kayo pinagpapala ng Panginoon. Amen? So, pagkaya nga po ng mensahe natin at ay po ng message natin today, mga pagpapalang bigay sa mga tumanggap kay Kristo, kay Jesucristo. Ano nga po ba yung mga pagpapala na tinanggap po natin bilang mga anak ng Diyos at bilang mga tumanggap kay Kristo? Ano po ba yung dapat na pananampalataya na meron po tayo? Ano yung mga ebidensya na dapat nating makita? Ano yung mga dapat nating maging katiyakan sa buhay natin sa oras na tinanggap natin si Jesucristo? So, sabi po dito sa mensahe natin, sa Efeso 2:7, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang hindi masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ibig sabihin po nito, tinawag tayo ng Panginoon para po maipakita niya yung kagandahang loob niya sa atin. Gawin niyo po yun, ang Diyos pa ang tumawag sa atin. Sa halip na tayo, yung mayroong utang na loob sa Panginoon. Tama po ba? Tayo yung may kailangan sa Kanya, pero siya yung nagpapakumbaba, tinatawag niya tayo. Di ba po? Tinawag niya tayo bilang Kanyang mga anak. At sinabi po sa mensahe dyan, sa introduction po, sa mga naniniwala kay Jesucristo, ikaw po ay tinatawag na anak ng Diyos. At para ikaw matawag na isang anak ng Diyos, sinasabi po dyan na kailangan natin tanggapin si Kristo sa ating puso. And I truly believe na lahat po ng naririto ngayon at mga nakakarinig ng mensahe ngayong araw na ito, kayo po ay mga anak ng Diyos. At nasa puso po ninyo si Jesucristo. Mali po ba? Tama po ba? Amen. Parang konti. Amen po. Parang nagsisiklay tinanggap mo si Jesus. Amen po ba? Amen. At nanigurado lang ako. Tingnan po natin. Sinabi po dyan for us po. Sinabi na po sa John 1:12, di ba po? Kung sino man ang tumanggap kay Jesucristo, binibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. And lahat po tayo dito, mga anak na ng Diyos. Lahat po tayo dito tinanggap na si Jesucristo. At lahat po tayo na naririto kasama natin si Kristo. Amen? So, sa main message po natin, ano po ba ang estado ng mga anak ng Diyos? Ano po ba yung estado ng kaligtasan sa mga anak ng Diyos? Ano ba ang kaligtasan para sa mga anak ng Diyos? A lot of people might say na ang kaligtasan ay yung naligtas ka sa isang aksidente, naligtas ka sa mga sasakit na akala mo wala nang lunas,
Possible po yun. Yung gano'n ang tingin nila sa kaligtasan. Pero sa atin pong mga anak ng Diyos, nung tinanggap niyo po si Jesus sa inyong puso, dapat po iba na ang tingin natin sa kaligtasan. Hindi na yung basta parang naligtas ka lang sa aksidente o naligtas ka sa karamdaman. Diba po? Iba na ang kaligtasan. Iba na yung level ng understanding natin about salvation. Ano po ba ang kaligtasan sa mga anak ng Diyos? Sinabi po sa Roma 8:2, ano po yan? Sinabi dyan? Pakibasa nga po, sa pamamagitan pinalaya mga ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ang estado po ng kaligtasan sa mga anak ng Diyos, ang kaligtasan na ito yung nagbigay sa atin ng walang hanggang kalayaan sa sumpa at tadhana. Ano po ba yung sumpa at tadhana na meron tayong mga tao? If you remember the message ko last week and sa the way of salvation natin, tayo po ay pinanganak ng makasalanan. We are born sinners. At wala tayong paraan para mawala itong kasalanan na ito. If only Jesus, kung dahil kay Jesus Christ, dito tayo nagkaroon ng tunay na kalayaan. Kasi sabi nga po, the law of life of the Holy Spirit liberates you from the law of sin and death. Ibig sabihin dito, ang kalaban po, ang kasalanan natin is spiritual. Spiritual death. Tama po ba? Spiritual na kamatayan. And there's no way na makita mo ang spirito. Tama po ba? Tayo po ay mga nilikha ayon sa imahe ng Diyos, ayon sa spirito ng Diyos. Therefore, even yung kasalanan na original na kasalanan, hindi natin po yan makikita. It's invisible. Hindi siya nakikita. Di ba po? Kaya ang hirap-hirap sa mga tao na maniwala kay Jesus. Naniniwala sila pag narinig, pero afterwards, walang actions ng paniniwala. Tama po ba? So, kung nalalaman po natin itong Roma 8:2, sinasabi po dyan na yung walang kahanggang kalayaan ang siyang nagpalaya sa atin sa sumpa at sa tadhana natin. Kung ito po ay pinaniniwalaan natin, therefore, you are truly a child of God. Because you know this is the meaning of this true salvation. Alam mo na ito ang ibig sabihin ng kaligtasan na meron kapag tinanggap si Heso Kristo. Sabi na diba, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, we gain life by accepting Jesus Christ. Buhay ang ibinigay sa atin. Buhay na hindi natin mabibili. Buhay na hindi natin makukuha sa kahit anong effort natin, kahit anong yaman natin, kahit anong ganda ng estado natin sa buhay. Pero yung estado ng ating espiritu, kung yan po ay makasalanan, ikaw ay nananatiling patay. Amen po? So, kailangan natin maintindihan that only Jesus Christ, si Yeso Cristo lamang ang nakapag-redeem nitong buhay natin. So, sabi niya sa John 14:16, ang banal na espiritu ay nananahan sa akin. Yan ang kaligtasan. Na ang si Yeso Cristo ay nananahan sa iyo, ang banal na espiritu ay nananahan sa iyo, ang Panginoon ay nananahan sa iyo. Ang tatlong persona ng Diyos. Sinabi dyan sa John 14:16, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. Ang banal na espiritu po. Di ba po? So, isa po ito sa mga pagpapala ng kaligtasan na natanggap po natin. So, sa number 3, next po, John 14:26. Ano po sabi dyan? Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So, the time na tinanggap nyo si Yeso Cristo sa inyong puso, sa inyong buhay, that is also the time na
ang Holy Spirit po ay nagkaroon na ng karapatan, kayo ay nagkaroon na ng karapatan na kumilos, manahan ang Holy Spirit sa buhay ninyo. Ano po ba yung Holy Spirit? Sabi dyan, no, nagpapaalala, siya ang nagbibigay ng pangunawa at tumutulong sa atin. Tama po ba? Hindi na basta tayo na lang, di ba po? Hindi na si Satan. But it is the Holy Spirit who helps us. Siya yung also nagko-comfort sa atin. Alam niyo po yung comfort na naibibigay ng tao compared sa comfort na naibibigay ng Panginoon. Alam niyo po ba yung difference nun? For sure, may mga oras kayo sa buhay ninyo na pakiramdam nyo, ubus na kayo, tama po ba? Pagod na kayo, hindi nyo na kaya. May mga time din na kapag gano'n na yung estado ninyo, saan kayo tumatakbo? Sa kaibigan, sa kaibigan, sa magulang, saan pa? Sa ibang tao, ganyan po. Pero, naranasan niyo na po ba na tumakbo agad sa Panginoon? Kapag nangyari po sa inyo nun, ano pong difference? So, isipin po natin, anong pinagkaiba? Di ba po? Iba yung comfort na naibibigay ng Panginoon sa comfort na naibibigay ng ibang tao. Kasi ang comfort na naibibigay ng ibang tao, ang tawag po dun ay ano lang parang consolation. Di ba? Ibig sabihin ito, parang nanalo lang kayo sa contest, tapos nanalo kayo, kunyari, 1,000 pesos, tapos nagastos nyo na, tapos na. Yun lang yun. Di ba po? Saglit na kaligayahan lang. Di ba po? Saglit na comfort lang. But if you go and rest with the Lord, kasama ng problema na yan na pinagdadaanan mo, ano po yung comfort na meron tayo? It is the comfort of the Holy Spirit. At ang comfort ng Holy Spirit, siya yung nagbibigay sa atin ng tunay na ano po, kapahingahan. Amen po ba? Nagbibigay din siya sa atin ng tunay na kapangyarihan. If you remember in Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Ibig sabihin, kapag bumaba sa inyo ang Holy Spirit, you will receive power. Diba po? But if you go to your friend or other people dahil may problema ka, ano sabihin niya sa'yo? Baka lalong lumala. Hindi, okay lang yan. Sige, ituloy ko lang yan. Diba po? Minsan ganun pa yan eh. Tadamayan ka pa, hindi mo. Minsan meron pa nga. May time dati, nag-share ako. Yung pala mas malala yung problema niya sa akin, eh, nilalo ako nabigatan, di ba? Di ba po? Instead na ma-comfort ako, lalo ako na-depress. Kasi mas mabigat pala yung problema niya sa akin. Di ba po? May mga ganun tayong instances eh. Pero, tignan niyo po yung buhay natin bilang anak ng Diyos. Hindi na tayo dapat umaabot sa ganung level po. Dapat po tayo, dumidiretso agad tayo sa Panginoon. Because alam natin bilang mga anak ng Diyos, He is the only one who can solve our problem. Siya lamang ang tanging makakaunawa sa atin ng lubusan at makakapagbigay sa atin ng panibagong kalakasan sa oras na tayo ay mahina. Amen po? Amen. So, sinabi rin po dyan sa John 14:27, you will enjoy the peace and rest of heaven. Yan. Kasiyahan ng kapayapaan at kapahingahan ng langit ang naibibigay sa atin yung kaligtasan na meron po tayo. Once na may enjoy niyo yung kaligtasan na meron kayo, si Yesu Cristo, ito ang magkakaroon po kayo. Tunay na kasiyahan, tunay na kapayapaan, at tunay na kapahingahan na para bang nasa langit. Tama po ba? Ano sabi dyan? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Paulit-ulit yung sinasabi sa Bible. Don't worry. Don't be afraid. Do not fear. Diba po? Ang dami-dami ng version niyan. Pero isa lang ibig sabihin niya, magtiwala ka sa Panginoon. Yun lang ang sinasabi ng Panginoon. Because yung enjoyment na naibibigay ng salvation po ninyo ay iba sa enjoyment na naibibigay ng mundo ito. Tama po ba? That is very different. Pati po yung kapayapaan. Yung kapayapaan na naibibigay ng mundo ay different sa kapayapaan na naibibigay ng Panginoong Hesus Kristo. Jesus said, our peace is different from this world. Di
Di ba po? So, sinabi din po sa number 5, next, unang Korinto 3:16. Ano po sabi dyan? Ang aking katawan ay templo ng Diyos. Sinabi po sa unang Korinto 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? At naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu. Kaya, walang reason para sa atin ang pag-aalala. Hindi na natin kailangan pang mabatapag. Kasi nandyan na mismo ang templo ng Diyos. You can call Him right away. One call away. Kaya di pa kayo nagsasalita, alam na ng Diyos kung anong kailangan natin. Tama po ba? Alam na ng Diyos kung ano yung mararamdaman natin mamaya. And it's very easy to call the Lord. Napakadaling tawagan ng Panginoon kasi kayo mismo ay templo ng Diyos. Di ba po? One thing I realize, parang nagbigil ako, huwag niyo pong gawin yung parang naisip ko lang, kaya po pala nananalangin tayo na kayo po. Kasi tinanggap natin si Jesus sa ating puso. Parang parinig niya. Diba? It's very simple. Diba po? Nakakadaling logic lang. Kaya po tayo tinawag ng mga templo ng Diyos at sa ating nananahan ng Panginoon. Kasi God wants to be with us. Nagano'n kadali. Tama po ba? Hindi na mahirap. Diba? Pero pag tinawag mo yung kaibigan, magbiyahe pa kayo, maglo-load pa kayo, maglalaro pa kayo ng internet para tawagan yung kaibigan nyo, magkukwento pa kayo, tapos bibigyan din pala kayo ng problema, diba? Pero si Lord, bigyan mo lang kayo ng manalangin. Yun na, tapos na. Tama po ba? So, you need to remember na kayo po ay mga templo ng Diyos. Amen po? Kaya, ulitin ko po, sabi dyan sa number 6, Acts 1:8, ang pagkilos ng kapangyarihan kapag ikaw ay nananalangin, putol yata yan, sorry. Pagkilos ng banal na spirito, ebidensya, saksi. Ano ibig sabihin nito? Ako nang papaliwanag, parang magulit yung nilagay. Ayan. Ibig sabihin po ng Gawa 1:8, sinabi po dyan na pagnanahan sa atin ang Holy Spirit, you will receive power. Ibig sabihin, kumikilos ang Panginoon sa atin through the Holy Spirit kapag ikaw ay nag-pray. Ayan, nag-guess niyo na po. Every time you pray, the Holy Spirit works. In Tagalog, kapag ikaw, sa oras na ikaw ay nagdadasal, ang banal na spirito ay kumikilos. Anong ginagawa ng banal na spirito? Siya ang nagbibigay sa atin ng pangunawa, ng paggabay, ng comfort, tinutulungan tayo. Higit sa lahat, siya ang nagbibigay sa atin ng power. Amin po ba? Ng kapangyarihan. Para tumayo ulit. Tama po ba? So, sabi po dyan, ang pag kumilos ang banal na spirit, that is the time na makaka-receive tayo ng evidence. Bakit tayo binibigyan ng ebidensya ng Panginoon? Because we are called as witness. Para ikaw ay maging saksi niya. Saan po? Sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. This means that whatever you do, and when you pray, the Holy Spirit works. Siya ay kumikilos para ikaw ay maging saksi niya. Amen po ba? Katulad ng mga early church members, nung panahon na itong sa Gawa, chapter 1, verse 8, they gathered together, di ba? Sila ay nagkatipon. Hinintay nila ang pagbaba ng Holy Spirit. So, kagaya ng sinabi ni Jesus dito, na kailangan nilang hintayin ang pagbaba ng banal na spirito, yun ang ginawa nila. Sumunod sila. So, nung ginawa nila yun, bumaba ang banal na spirito, they received power. So, noong oras na naka-receive sila ng power, they received evidences. Totoo nga. Totoo nga. Totoo ang Panginoon. Totoo si Yesu Cristo. Totoo ang sinabi ni Yesu Cristo na bababa ang banal na spirito para sa amin, bigyan kami ng kalakasan. So, noong time na yun, they receive power and sila ay nag-scatter to share the gospel. To share, para magpatotoo sa mga ginawa ni Yesu Cristo dito sa lupa. They receive power na ma-overcome nila lahat ng problema nila just to proclaim the word of God. Amen po ba? So, for sure po, yung mga pinagdadaanan po ninyo ngayon, yung mga
mga problema na yan, hindi po yan, tag dito, pagsubok na hindi binigyan ng kasagutan ng Panginoon. Yan po ay mga pagsubok na para maging ebidensya at maging saksi kayo na Panginoon. So, next po, sabi dyan. Next. Number 2. Ano po sabi dyan? Complete solution to all sins problem. So, ibig sabihin po nito, if we receive salvation, kapag nakatanggap tayo ng kaligtasan, at in-enjoy natin yung estado natin ng pagiging anak ng Diyos, makaka-receive tayo ng tinatawag na kumpletong solusyon sa lahat ng ating problema. Hindi lang basta problema. Hindi lang basta problema mo ngayon. Even your past problems, future problems, present problems, lahat ng klase ng problema, tinapos na ni Heso Kristo. Sinabi niya sa Efeso 2:1. Ano ba nakalagay sa Efeso 2:1? Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ito po ay tadhanan natin. Di ba po? Tadhanan na natin na maging makasalanan. However, bakit po naganap ang mga bagay nito? To fulfill God's covenant. Para matupad ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Kaya, kailangan natin maniwala na nung tinanggap natin si Yesu Cristo sa ating puso, at siya yung naging master ng ating buhay, kailangan niyo pong maniwala na tinapos niya na ang lahat. Tinapos niya na ang lahat ng klase ng problema. Our past problems, we are completely free from this. Lalo-lalo na yung ating original sin, committed sin, and ancestor sin. Alam niyo po yung ancestor sin? Yung kasalanan natin sa ating mga ninuno. Committed sin, yung mga ginagawa nating kasalanan ngayon. Yan po. Lahat yan ay tapos na. Completely sin from our original sin, lahat din yan ay tapos na. However, hindi po ibig sabihin na ang Diyos po, tinapos na ng lahat ng problema nito, okay lang na gumawa ulit tayo ng kasalanan. Di ba po? Ang Diyos, nagpapatawad naman siya eh. Pinapatawad naman ako ng Panginoon, kaya okay lang. Hindi na lang ulit ako ng tawad mamaya. Hindi po ganun yan. Di ba po? Because when you hear the Word of God, when you hear the Gospel, sinasabi po dyan na the Gospel changes you. Di ba po? Binabago ka ng Gospel. Tinuturuan ka ng Holy Spirit. Siya ang tumutulong sa'yo to avoid these sins. Ayan. So, present problems are solved. Sinabi sa Efeso 2:2, ano po nakalagay dyan? Sinusunod ninyo noon ang mga masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid ang Espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Diba po? Ibig sabihin po nito, the more na ginagawa lang natin yung gusto natin without God's permission, without God's authority, hindi natin hinihingi ang presensya ng Panginoon. Ibig sabihin nito, we are still living doon sa estado natin ng pagiging anak na Diablo. Kasi hinahayaan natin maghahari. Sabi dito, naghahari sa mga taong ayaw pa magpasakop sa Diyos. Di ba po? So, kailangan natin maintindihan na bilang nakatanggap tayo ng kaligtasan, kailangan natin i-work out yung salvation po natin. Kailangan i-work out natin yung ating kaligtasan. Kapag tayo ay nanalangin ngayon, surely you will receive answers. You will free from all the curses, lahat ng problema sa future, present, and past. Lahat ng yan ay tinatapos na ng Panginoon. Kailangan mong maniwala na kasama ang Diyos, kasama natin ang Diyos, at kasama natin ang Diyos magpakailanman. Napakasimple lang naman po hindi naman po mahirap yung kondisyon ng Panginoon. Ang pinaka-kondisyon lang ng Panginoon, maniwala ka kay Yesu Cristo, yun lang. Tama po ba? Number 3, ano po sabi dyan? Future problem.
problems, mga problema sa hinaharap. Yung problema natin sa afterlife, guaranteed na po yan. Hindi na natin kailangan mag-alala. Ano pong ebidensya niyan? Si Yeso Cristo. Nama po ba? Kaya nga po namatay si Yeso Cristo sa krus. Para po matapos ang problema natin sa ating susunod na buhay. Na kapag tinanggap mo si Yeso Cristo sa iyong puso, may garantiya ka na ikaw ay pupunta sa langit. At hindi ka mapupunta sa impyerno. And surely, if you do this, and if you relate this sa next generation mo, may garantiya na din po itong next generation natin. Kung hindi natin ito ipagpapatuloy, ano bang makikita ang ebidensya ng ating next generation? Wala. Yung mga disciple natin sa Biblia, sila Pablo, sila Pedro, Juan, lahat sila, they risked their life para makarating po sa atin itong gospel na ito. Tama po ba? So, kung hindi nila ginawa yun, hindi nila binuwi sa kanilang buhay para i-proclaim ang salita ng Diyos, wala po tayong gospel today. However, it is also the plan of God na makarating po sa atin ang gospel na ito. And for sure, this gospel will reach the next generation because of the second coming of Christ. Di ba po? Kasi pinangako ng Diyos na siya ay muling babalik. At itong ebidensya na to ay mananatili hanggat hindi siya bumabalik. Magpapatuloy. So, ang question po, sasama po ba kayo? Kasama po ba kayo dito sa ebidensya na to? Kasama po ba kayo na magdadala ng ebidensya ito sa next generation natin? Amen po ba? Parang ayaw nyo Amen? Parang ayaw kasi maiwan kayo. Iwanan ka. Ayan. So, you have to understand po na dala-dala natin itong gospel na ito. And ang itong gospel na ito ay napaka-importante na maipasa natin sa next generation. Because if we die today, na hindi natin maipapasa to, ano na lang ang mangyayari sa ating next generation? What will happen to them? Magpatayan na lang sila. Diba? Diba po? Kung walang gospel, anong nangyayari sa mga tao ngayon? Diba? Ngayon pa nga lang, ang dami na nagpapatayan eh. Pasalamat tayo, we have the gospel. Tama po ba? That's why we need to share the gospel. So, ito po yung evidence na kailangan natin maipasa for the coming generation hanggang sa muling pagbabalik ni Jesu Cristo. So, even yung mga believers po, kung kapag hindi nila na-enjoy itong salvation, kapag hindi nila na-enjoy yung pagbabahagi ng gospel na ito sa next generation, tayo po, we can still experience yung buhay ng mga makasalanan. Di ba po? Hanggang ngayon, may mga bagay pa rin tayong mararanasan, tama po ba? Kasi still, hindi pa rin natin fully na embrace yung buhay natin bilang isang anak ng Diyos. So, kailangan natin patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Kailangan natin patuloy na makinig na patungkol kay Jesu Cristo. So, for our conclusion po, ano po sabi dyan? For our conclusion, kailangan natin mapagtagumpayan itong 5 katiyakan ng mga mananampalataya. Parang ang happy-happy nyo na conclusion na. Nakita ko yung ulo ni Lovely tsaka ni Ronnie Grace. Ayan. So, hindi. Because they already have the assurances. Tama po ba? Amen. O, bilo nag-amen, no? Ayan. Meron na tayong assurance of salvation. Nung tinanggap niyo po si Yesu Cristo sa inyong puso, and niyakap nyo ng pagiging anak ng Diyos, wala kayong choice kung hindi magtagumpay. Di ba masarap kami sa akin? Wala akong choice kung tatagumpay ako. Because I am a child of God. Because I have the 5 assurances. Di ba po? Because I have Jesus Christ in me, within me. Di ba po? Hanggang sa buong buhay ko kasama ko ang Diyos. Kung meron tayong ganitong pananampalataya, therefore, wala na kayong ibang problemahin. Ang lahat ay tinapos na ni Jesus. Amen po? So, sa number 1 yan,
Nung tinanggap niyo si Jesus, ano po yung number 1 na natanggap natin? Sinabi po ba? Katiyakan ng kaligtasan. So, right now, alam niya na yung ibig sabihin ng kaligtasan na tinanggap niya. Ang kaligtasan na yan ay hindi basta kaligtasan lang. Ang kaligtasan na yan ay nagpapalaya. Nagpapalaya sa kasalanan, sa Satanas, sa paghihirap, sa sumpa, sa tadhana, katapusan ng lahat. Di ba po? Ang kaligtasan na yan. So, sinabi po sa unang John, basahin na po natin 5, 10 to 13. Yung 13 na lang. Ay, hindi. Sige po, pakibusan niyo po yung Biblia. John 5. Andiyan na po ba? Andiyan na po? 10 to 13. Tama ba? Yes. 10 hanggang 13. Anong page po? 122 ng bagong tipan. Sa dulo. Yan, basahin nga po natin. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay na patotoong ito sa kanilang puso. Tama ba ako na pinabasa? Yes po. Sa kanilang puso. Ang sino mang hindi sumampalataya sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ano nga ba ang totoo? Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino po ang anak? Si Jesucristo. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, si Jesucristo, ay wala siyang buhay na walang hanggan. So, basahin po natin yung 13, pinaka-importante. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen po? Amen. So, maniniwala po ba kayo? Maniniwala po ba kayo sa anak ng Diyos, Yeso Cristo? Amen. Wala tayong choice na kalagay po dyan. Sinungaling ka kapag hindi ka naniwala. Paano ba yan? Di ba po? Next, number 2. Katiyakan ng kasagutan sa panalangin. Yan. 1, 2, 3. Yung verse 2 and 3 na lang. Basahin po natin. Ganito ang sabi sa kanya. Yahweh ang aking pangalan. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at may wagan na hindi mo pa nalalaman. Amen? Amen. Yan ang assurance ng mga anak ng Diyos. Amen! Yan ang katiyakan natin. Ipagkakaloob sa atin ng Panginoon anuman ang ating panalangin sa Kanya. Ito yung power natin, katiyakan ng kasagutan sa panalangin. And this authority, wala po ito yung mga anak ng Diablo. Sino ba ang nakikinig sa mga anak ng Diablo? Sino ba ang kanilang ama? Sino po? Si Satan. Sino kasagot ang panalangin nila? Si Satan. Ano po ang result ng kasagutan ni Satan? Masaya sa una, failure sa huli. Tama po ba? So, kapag tayo ay nananalangin, ang Diyos po ay kumikilos at sinasagot ang ating mga nanalangin. Kaya, huwag niyo pong sayangin yung mga prayers po ninyo. Huwag niyo sayangin kung gano'n naman pala, pinakikinggan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Number 3, assurance of guidance of the Holy Spirit. Katiyakan ng paggabay ng banal na Espiritu. Kawikaan 3:5 hanggang 6. Let's read po. Kay Yahweh ka magtiwala. Buong puso at lubusan at huwag ka
sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ang alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatakapin. Amen po? Amen. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kasi sometimes yung sarili nating karunungan sa English po is wisdom. Di ba po? And it also says in the Bible, the wisdom of God is Jesus Christ. Kaya sinasabi po dyan na sa lahat ng iyong gawain, ang lagi mong alalahanin ay siya, hindi ang sarili mong karunungan. Kasi minsan yung karunungan natin, dinadala tayo sa maling desisyon. Tama po ba? Dinadaan tayo sa maling daan. Dinadala tayo sa kabiguan. Tama po ba? Minsan kasi yung karunungan natin, dala ng ating emosyon. Kung anong nararamdaman ko ngayon, yun ang gagawin ko ngayon. Mamaya, iyak ka na. Tama po ba? Ganun tayo, di ba po? We act kung ano yung nararamdaman natin today. Kaya madalas, nauuso yung pagsisisi. Di ba po? Nangyayari madalas yung pagsisisi. Dapat pala, hindi ko na yung ginawa. Sana. Mali pala yun. Di ba po? Iyak na lang mamaya. Di ba po? Kaya sinabi dyan yun, sa kanya ka magtiwala. Lahat ng yung gagawin, siya yung alalahan mo. Ask God, Lord. Para sa akin ba itong tulungan mo po? Diba? So, lahat ng yan, ang paggabay ng Banal na Espiritu, higit pa sa nagagawa ng tao. Siya ang kumikilos sa lahat ng bagay sa iyo. Amen po ba? Amen. So, sa number 4, katiyakan ng kapatawaran. Assurance of forgiveness. Ito, very important to. Araw-araw nakakatawa tayo ng kasalanan. Tama po ba? Sino dito walang kasalanan? Dadalhin kayo sa IPM. Kasi sinungaling. Lahat po tayo makasalanan. Lahat tayo nakakagawa ng kasalanan negative. Ang hirap kaya. Kaya nga po bumaba si Yeso Cristo dito sa lupa. Kasi yung 10 Commandments hindi natin magawa. Lalo na bawal magsinungaling. Diba? Kumain ka na? Kumain ka na ba? Madalas sinasabi sa sobrang hiya natin, opo. Pero yung pala hindi ba? Diba? Napaka-basic at dali magsinungaling ng tao. Tama po ba? May mga nagagawa tayo na ligwak na tayo sa 10 Commandments. Ibig sabihin, mamamatay na tayo diretso sa iyan. Kung ganun pa rin ang batas ng Diyos, malamang lahat tayo wala na dito. Tama po ba? Kaya we are glad. Meron tayong bagong kaligtasan. Ito yung si Jesus Christ na nagbigay sa atin ng panibagong pag-asa, panibagong buhay, panibagong kalayaan, panibagong kapayapaan, panibagong buhay. Amen po ba? Amen. Kaya, napaka-importante po itong katiyakan ng kapatawaran. Kapag pinahayag natin ang kasalanan natin sa Diyos, pagkakalooban niya tayo ng kapatawaran. Pag tayo ay nakagawa ng kasalanan, humingi tayo ng tawad ng tapat. Tama po ba? Tapat po ha, tapat. Lord, sorry. Tapos, may mga kasalanan kayo hindi mo sinasabi sa kanya, pero hindi mo alam niya na. Tama po ba? Alam ng Diyos ang lahat. Di ba po? Minsan iniisip natin na okay lang gumawa ng kasalanan kasi papatawaran naman tayo ng Diyos. Pero mali po yun. Di ba po? Dahil lang tunay na paghingi ng kapatawaran sa Diyos, yun po yung, kapag tayo humingi ng tawad sa Diyos ng may katapatan, doon po nagagalak ang Panginoon. Doon natutuwa ang Diyos. Kahit alam niya na makasalanan ka, nakagawa ka ng kasalanan, pero inamin mo sa Kanya, magiging masaya ang Panginoon. Kasi nagkaroon ka ng katapatan sa Kanya. Amen po ba? Amen. Amen. So, sabi dyan, di ba? Subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, pagtawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So, last po, number 5, assurance of victory. Unang Korinto 10:13. Pakibasa po. Wala bang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng
ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malakasan ito. Amen po. Nakakatawa, no? Amen. Diba po? So, yung yung test ni Satan, tinatawag po yan na tukso. Diba po? Pag binigyan tayo ng test ni Satan, tawag yan temptation. Tukso. Pero, tukso na nagdadala sa kabiguan. Pero kapag ang Diyos ang nagbigay sa atin ng test, ito ay, ang ibig sabihin po nito ay opportunity o tagumpay. Amen po ba? Amen. Gusto ng Diyos na yung test na yan ay maging ebidensya mo para ikaw ay maging saksi. Amen? So, example na lang sa school, di ba po? Sa school, kapag napagtatagumpayan natin yung test natin, yung exam natin, we receive an award, yung grade natin. Tama ba? Pero kapag naka-experience tayo ng test na hindi inalaw ng Panginoon, Kapag naka-experience tayo ng test at hindi ito inalaw ng Panginoon, then hindi natin ito may experience. Pero may experience natin kung paano maging masaya sa kaharian sa loob ng test na ito. Amen po ba? Amen. So, nagbibigay siya ng daan para makaalis tayo doon at ang tanging paraan na binigay niya para makaalis doon ay tanging si Kristo Jesus lamang. Wala nang iba. So, always remember po, sabihin niyo nga po, Christ is my way, Christ is my solution. Sabihin niyo nga po, Christ is my way, Christ is my solution. Amen. Amen. So, pinapanalangin ko po na lahat po tayo, maunawaan natin, ma-enjoy natin ang ating tunay na kaligtasan. And also, Pastor wants to give a prayer po sa inyo. Sinasabi niya, pinapanalangin ko na sa pangalan ni Jesucristo na kayo pong mga nakaligtas na, nakatanggap na ng kaligtasan at naniniwala kay Jesucristo ay ma-enjoy po ang pagpapala na na-receive ninyo at ang mga ebidensya na natanggap po ninyo na si Jesus ang Kristo. And also, yung pagiging anak po ninyo ng Diyos na may every moment lagi daw po kayong magtagumpay. Amen po. Every day, every moment, sa buong buhay ninyo, ma-enjoy po ninyo yung 5 assurances. So, maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Heavenly Lord God, maraming salamat po sa salita na aming natanggap, sa kaligtasan na pinagkaloob niyo sa amin upang ma-restore namin ang aming identity and authority bilang isang anak ng Diyos. I hope and pray na this week, truly ma-enjoy namin ang aming salvation and our 5 assurances and naway ito ay mai-relay din namin sa aming kapwa at patuloy na may pagkaloob din po sa amin ang mga buhay na makatatanggap ng kaligtasan. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin